to be afraid, everything will change. You fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Ang sakit ng balakang ko ba? Ginoo ko. Ano pala to? Sobrang init na. Nasira daw tong ano na sabi ni Martin. Itong ano para sa grill ba yan siya? Oh. Nasira siya. Bali yan yung nagpapa-apoy dito sa ano ating huling. Sa ating grill. Oh, bago lang ako naglinis, diba? Tumubo na naman yung mga dahon-dahon dyan. Oh. Mag-grill na ako. Ayan na yung unang karne na ni-grill natin. Manok muna yung una ko. Kasi si Tobias ang nagdala ng baboy. Sa akin manok. Sa amin manok. Tinaas ko yung ano kay may apoy oh. Daling masunog lah. Ano siya. Pasok na tayo sa loob muna. Ano naman yan tapos. Martin! Hello! Mas manyak, 60 glass manyak. Yan na yung baboy. Yan yung dala ni Tobias. Laka. Diyan na sila. May mais pa tayo. Nag-grill din ako ng mais. Dala din to ni Tobias. Ito baboy ito. Leka. Mama, rot noch den Einzel, morgen früh ist der Bescheid da? Wirst du da. Und Wenn du nur in der Sonne liegen bleibst, dann wirst du auch irgendwann gar. Das Martin, die ist das auch. Wann? Später. So, magano na tayo Was musstest du essen, Marita? Nee, Tobias will nur den Frankfurter Kranz. Ah, er macht das? Oh, der Frankfurter Kranz. Boss na ikaw pwede di bikira mo do arbeite? Yan, ikaw. Die Sonne. Ayun ni Martin kay may allergy siya sa gatas. Ay, gato si Pro. Tapos na kaming mag-grill. Umuwi na sila Marita at Tobias. Ang ibon na lang maingay sa labas. Yan sila nakaupo kanina. Medyo ano na ngayon, mahangin na sa labas. Malamig konti. Natapos na ang Ostern. Ito muna kami sa kusina, upo-upo. Nag-upo muna kami ni Martin. Dahil magligpit pa ako, mga plato. Tulungan sana ako ni Marita. Sabi ko, wag na ako na magligpit. Kunti lang naman yan. Ito sana yung gamitin namin kanina, itong electric na grill ba. Kaya umulan kanina, pero hindi naman malakas. Umambon. Nakala ko, ano talaga, uulan talaga ng malakas. Kaya sabi ko, yung electric, ano na lang gamitin namin. Buti na lang, hindi na pala, hindi umulan. Hindi na ba na, minto na yung kanina ambon. Kaya sabi ko, yung na lang. Ito na lang yung ginamit namin. Lipitin ko na naman yung dalawang namin. Electric grill at dalhin sa basement. Maya-maya, kasuhin na namin si Oma. Yan lang yung namin. Hindi kami malis ngayon dahil may bisita kami. Yung kasi dito, Holy Week parang Christmas din. May mga bisita na pupunta dito, yung family. Magkainan. Naubos din yung mga isang karne na lang na yun. Hindi na general lahat yung dala ni Tobias kaya wala nang kakain. Busog na. Nabusog na kami. Galing po ako sa DHL dahil yung formal obligation letter ng kapatid ko, yung bulol-bulol naman ko. Yung formal na obligation letter ng kapatid ko, nakisuyo po ako sa ating kababayan na uuwi sa Pinas
tagal na kami magkilala sa Facebook, no? Hindi pa kami nagkita, pero kababayan ko siya dahil taga-Alcoy siya. Taga-Alcoy din kasi kami, yung mga pamilya ko, taga-Alcoy. Pero nasa city kami nakatira. Yung parents ko sa city kami. Pero yung probinsya namin ay Alcoy. Uuwi siya, kaya nakisuyo po ako dahil ang DHL Express po ay 80 euro. So, isang papel lang yung padala ko. So, diba? Ano naman, ang mahal ba? Kung meron naman tayong kakilala na uuwi, di makisuyo tayo, di. Nag-post kasi ako kung merong uuwi, pwede ako makisuyo ng isang documents lang, isang papel lang naman yun. At sabi naman na, nag-message siya sa akin, nag-PM siya sa akin na, pwede ko daw ipadala sa kanya, dahil uuwi daw siya ngayong April 25. Tapos yung appointment ng kapatid ko next week, katapusan pa man ng iniba na lang namin yung date ng pag-visit niya dito dahil hindi na talaga siya makaabot sa kasal ni Racaela. Apiki na, langani na ba? Kaya, iniba na lang namin. Importante, nandito siya sa komunyon ni Fiona at sa birthday ni Martin din. Makaabot pa din siya sa birthday ni Philip. Kaya, iniba na lang namin. At, tawag ito sana na kung magkabisa na siya, sana na magkasabay sila ni Oliver papunta dito pa uwi para may kasabay siya papunta dito sa Germany ba. Pero yun pa lang ay titingnan pa natin, no, kung ano yung yung date ng entry niya dito sa Germany ba. Titingnan na lang. At yun nga, nakisuyo ako sa yung pinadala ko sa kaibigan natin, sa kakilala natin na uwi ng Pilipinas. Pasalamat talaga ko, no, may mga kaibigan tayo na mababait ba. Sabi niya, ipadala mo sa akin, ako na lang magdala niyan. Tapos kukunin na, kasi taga Cebu din kasi siya, di ba? Tama. 26 siya darating sa Pinas. O, kahit 27 nila kunin doon, okay pa. Dahil malapit lang naman kami sa city. Sa city, mag-hotel man daw pa sila sa city bago sila uwi ng probinsya. Kaya, tamang-tama, no? Nakatipid. Yung pambayad namin sa express, ibayad na lang namin yun sa insurance, sa health insurance, no? Kasi magkuha kami ng health insurance sa kapatid ko. Kasi pag nagbabakasyon yan dito, yung pamilya natin sa Germany, kailangan natin ng health insurance, panigurado, no? Na may tayo. Hindi natin alam yung panahon. So, kukuha kami ng 3 months health insurance sa kanya, yun na lang yung babayad namin. Tapos, isa pa, magkukuha pa ako ng affidavit of support sa Frankfurt. Kaya, magbabayad din kami ng DHL Express na naman. Kung wala na tayong makilalang na uuwi na pwede madala yung papers natin, di ba? Padala na naman natin sa DHL na naman dahil kailangan ng affidavit of support pag travel ka, pag sponsor yung travel mo dito Kaya, yun yung ko ngayon. Magasto po mag-invite po ng pamilya sa Pilipinas, no? Dahil pag asikaso pa lang ng mga papeles, bayad ka na. Tapos magbabayad pa yung kapatid ko sa interview niya ngayon bago magkatapusan ng April. Interview niya sa German Embassy. Magbabayad pa siya ng 8,000 pesos. O, diba? Sabi ko po sa inyo. Bayad pa kami ng health insurance, yung bayad niya sa interview niya sa embassy, tapos yung sa DHL Express pa naman sa affidavit of support. Kung wala akong kakilalang uuwi, padala ko yun syempre sa Express dahil kailangan man yun para hindi siya ma-upload, no? Pag alis niya, manigurado na lang tayo. Kaya magasto mag-invite kasi yung formal obligation letter. Yun lang ata yung. Tapos, pag magkuha kami ng affidavit of support, wala nang bakanting appointment sa embassy, sa Frankfurt, sa consulate. Ang bakante na lang ay May 20. Yun yung entry niya, baka May 20. Late na, di ba? Kaya sabi ko, ipadala na lang namin. Kasi kung hindi ka makapunta personal doon sa consulate sa Frankfurt, kailangan mo pang ipanotar yung mga papeles na ipa-authenticate mo. So, kailangan ko pang pumunta sa notar. Kailangan pa after sa notar, padala yan sa Landgericht, yung sa court dito. Na nila yan, sila yung itong taon na to, isa lang to, yan na. Ganyan ba? Yan yung gagawin sa affidavit of support pag hindi ka makapunta personal. Pag personal ka kasi, nunid mo na yun. Ngayon, wala na kasi bakanting appointment, kaya kailangan na lang namin siyang ipadala kasi may oras pa naman. Yan yung mga galawan natin next, no? Magawa muna ako ng tinapay ni Uma. Kasi si Uma, may 2 gamot yan siyang iniinom bago siya mag-almusal, kakain.
So, pag naibigay ko na yung gamot na yun, mag-antay muna ako ng 30 minutes bago ko siya bibigyan ng pagkain. Ngayon, nagawa muna ako ng 2 tasang tea kay Uma. Ginawa kong 2 kasi nga, bawal siya ngayon mag-inom ng tubig. Tubig at tea lang muna siya ngayon. Bawal sa kanya yung mga juice na yung mga pinainom namin sa kanya, bawal. Ito man ako kaya. 2 tasa yung ginawa ko para may makainom si Uma ng gustong-gusto, buti na lang niya, gustong-gusto niya yung tea ngayon. Si Uma, mahilig man yan sa tea noon. Yung kasi minsan kasi nagreklamo yun siya. Ayaw niya. Hinahanap niya talaga yung ibang mga inumin. Tapos yung tubig din. Kahit naman tayo siguro, minsan nagsasawa tayo sa tubig, no? Kain po tayo. Duna. Daming salad, oh. Nasa sharp sauce, eh? Yeah. Hello, Uma! Kumakain ngayon si Uma. Pinapakain ko siya. Sinusubuan ko lang para hindi na siya Kasi kanina, nag-upo na yan siya tagal yan siya nakaupo ka ng mga ilang oras din yun. Ganda ng ilong ni Uma. Sana all. Dito ako sa kwarto ni Uma ngayon. Pinapakain natin siya. Ayan na po yung invitation ni Fiona sa kanyang komunyon. Tingnan po ninyo. In-order lang po namin to sa Amazon. Pakita ko po sa inyo ang sa loob. Yan siya. Nasa po yung details sa yan na po yun ang ni Fiona invitation. Nasa gilid po nakasulat yung yung date, kung saan gaganapin, saan yung reception, nandyan sa gilid. Hindi ko napapakita po sa inyo dahil nandyan po yung mga contact number namin. Ito lang sa harap. Ito po yung picture niya na ginawa ko noong, yung kuha ko noong birthday niya. Ayan, naibigay ko na po din sa iba nating kaibigan, yung mga inimbita. Nagkulang pa nga, ko. Nakulangan sa invitation. Meron na din nagsabi na hindi sila makapunta. 2 pamilya na ang nagsabi sa amin na hindi sila makapunta. Okay lang. Kasi may mga din naman sila. May nakauna na mag-imbita sa kanila. Yan lang. Malapit na. Fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You Tingnan po ninyo yung ginawa ni Fiona doon sa simbahan. Gawa po nila yan last week ata yun. Yung nanalo ako sa wallet. Last week. 2 weeks ago na pala. Ito yung gawa nila. Pero yung dinala ni Fiona yan dito, hindi pa to siya tumubo. Itong mga tinanhin nila dyan. Oh, yan po yung gawa niya doon. Nilagay namin dito sa bintana. live in the highs and